Hello mga ka-sitemate! Assalamualaikum! Magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating first episode ng Site Kwentuhan. We're going to explore the most controversial experiment in psychology, and today we're going to dive into the most disturbing studies ever conducted, the monster study. Noong 1339, isang speech pathologist na si Wendell Johnson ang nagsagawa ng eksperimento na hanggang ngayon ay kunikonsiderang unethical. Ano nga ba ang nangyari? Bakit ito tinawag na monster study? Para tulungan tayo na mas maintindihan at malaman natin ano nga ba ang nasa likod ng isang controversial na research or experiment na monster study, ay makakasama natin sina Mr. Zancala at si Miss Alex para mas maintindihan natin yan. At bago natin sila kausapin or magkaroon ng isang kwentuhan, ay panoorin muna natin ang isang video na kung saan ay mas maunawaan natin ang monster study. Hindi ka psychology student kung hindi mo alam yung The Monster Study. Noong 1939, nag-experiment si Mary Tudor. Gusto nila malaman kung nakakapekto ba yung pagsasalita or reaction ng ibang tao sa pag-develop ng stuttering o yung problema sa pagsasalita. So, kumuha sila ng mga orphan kids. Tapos, hinati nila sa dalawang grupo, positive and negative group. Sa positive group, yung mga bata dito, tinuruan at pinupuri sila ng mga researchers. Sabi nila, magaling ka magsalita at walang problema sa pagsasalita mo. While yung negative group naman, yung mga bata dito, sinabihan sila na hindi sila magaling magsalita. Yung mga bata sa negative group na pinagsasabihan parate, biglang nahirapan sila na magsalita ng maayos. Naging sobrang conscious sila sa pagsasalita nila. And eventually, nagkaroon sila ng stutter. Pinapakita ng experiment na to na yung words ng ibang tao, lalo na kung harsh or negative, ay mayroong malaking effect sa confidence ng isang tao. Yung mga batang nakatanggap ng negative feedback, nagkaproblema sa pagsasalita dahil sa mga salitang narinig nila sa mga researchers. Hello! Welcome back mga ka-sitemate. Kanina ay napanood natin ang quick background kung ano nga ba ang monster study at na-explain doon sa at naipaliwanag rather doon sa video. Ngayon naman, para mas mapalalim ang ating usapan na nating kwentuhan, ay meron tayong invited na special guest. Walang iba kundi si Mr. Zancala Ibrahim. Hi guys! Hi guys, Sam! Hello at welcome sa ating site kwentuhan. No, I do believe na mas maintindihan ng ating mga kaklase sa ating subject na experimental psychology na kung saan ang ating instructor ay si Ma'am Heidi. Hi, Ma'am Heidi! Hi, Ma'am! Hi po sa inyo dyan. Shoutout sa iyo at sa buong inyong pamilya Tangkan. Ayan. Dahil dyan, no, para mas mapalalim ang ating usapin, Mr. Zancala, ay meron kami mga katanungan para sa iyo, no? Maali mo bang ibahagi sa amin kung ano nga ba ang monster study at sino ang nasa likod nito? So, ang monster study ay isang eksperimento na ginawa noong 1939 sa University of Iowa ni Wendell Johnson, isang psychologist at speech psychologist na ang goal niya ay alamin kung ang stuttering ba ay natural na kondisyon o bunga lamang ng social leveling. Ginamit niya ang tinatawag na diagnosonic theory na nagsasabing ang stuttering ay maaaring mag-develop kung ang isang bata ay pinaniniwalaang may speech problem kahit wala naman talaga. So maraming salamat no, Mr. Zancala. No? Ibig sabihin no, naniniwala ang si Sir Johnson, no, ang stuttering ay hindi na dahil lang sa genetics or biological factors, kundi dahil sa environmental perception ba? Yes po, Kuya Sam. Sa madaling salita, kung isang batang fluent magsalita pero patuloy na sinasabing may speech defect problem, mag-develop siya ng speech anxiety at hesitation na nagle-lead to actual stuttering behavior. Yes. So, paano naman isinagawa ang eksperimento at sino ang mga naging participant ng monster study na to? Ang study ay isinagawa sa 22 orphan children mula sa Iowa Soldiers Orphans Home. Dahil wala silang magulang na magpoprotekta sa kanila, sila ay naging vulnerable participants sa kanilang eksperimento. Paano naman tinatrato yung mga participant doon sa study? Ang study, ganito ang treatment for group. Sa group 1, mga batang fluent magsalita
pero sinabihang may speech defect, pinressure silang iwasan ng anumang speech errors. Sa group 2 naman, mga fluent speakers rin, pero pinuri at sinabihang perfect ang kanilang pananalita. Sa group 3, mga batang may mild stuttering na kinikriticize at sinasabihang mag-ingat sa pagsasalita. Sa group 4 naman, which is the last group, mga batang mga mild stuttering pero binigyan ng positive reinforcement at encouragement. So yun yung naging parang trato no doon sa mga participants at grabe kaya pala naging controversial ang experiment na to na kinandak ni Wendell Johnson dahil doon sa yung sinabi natin na usapin kanina doon sa yung meron silang tawag dito unethical na ginawa. No, maraming salamat no sa pagbabahagi ng inyong insight doon sa ating usapin ng Monster Study at nalaman natin kung ano ba yung sa likod nito at ano yung mga history kung bakit gikandak ang Monster Study. And before that, bago tayo magpaalam, no, mamaya ay makakasama natin naman si Mr. Alexa Buscato para pag-usapan. hindi Mr. Miss. Ay, Lagi ko na Mr. sorry, nagkamali po tayo si Miss Alexa. Miss Alexa Buscato. Para pag-usapan naman kung ano nga ba ang naging epekto ng Monster Study. Anyway, maraming salamat, Mr. Giancarlo. If you want, kung gusto mong i-shout out, meron ka bang gusto i-shout out sa atin? Gusto ko lang makapasa kay ma'am. Yeah? Okay, makapasa lang tayo kay yes. Okay na. Yes. Baka naman hindi pasan nyo kami, gawin nyo kaming uno ngayon. Ayan, maraming salamat sa ating first special guest. Ayun mga ka-psychmate, nakasama natin si Mr. Giancarlo at napag-usapan natin ano nga bang background kung bakit ba ginawa ang Monster Study, paano ba ginawa ito sa mga participants, ano ba mga grupo or treatment na ginawa sa kanila. At para mas mapalalim pa ang ating usapan, maya-maya ay makakasama natin si Miss Alexa Buscato. Dito lamang yan sa Psychkwentuhan. Hello mga classmates, psychmate, and hello din Ma'am Heidi. Welcome back sa ating Psychkwentuhan. Ngayon naman, kanina ay nakasama natin si Ibrahim Giancarlo. Ngayon naman, para mas mapalalim pa natin ating usapin at alamin kung ano nga ba ang naging epekto ng Monster Study, ay kasama natin ngayon ang ating special guest, no other than Miss Alexa Buscato. Ayan. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at magandang araw din sa iyo, Kuya Sam. Para mas mapalalim pa ang ating usapin, no, Miss Alexa, no, meron kami mga katanungan katulad na nabigyan kami ng katanungan sa ating unang panauwi na unang guest. Para sa iyong katanungan naman, ano ang naging resulta ng experiment at nagpatuna ba ito sa theory o teorya ni Johnson? Yes, Kuya Sam, no? To some extent, oo, napatunayan na ang negative reinforcement ay may malaking epekto sa speech development. So, yung fluent na children ay pinaniniwala ang may speech defect, which is yung group 1. Naging hesitant sila sa pagsasalita at nagkaroon sila ng speech anxiety. At minsan, iniiwasan na lang nilang magsalita. Yung mild stutters na pinagalitan, which is yung group 3, ay mas lumala ang kondisyon o mas naging conscious sila sa salita nila. At minsan, hindi na lang nila gusto magsalita talaga. Samantalang ang group 2 and 4 naman ay nakatanggap ng positive reinforcement. Dahil dito, mas gumanda or mas naging motivated sila sa pagsasalita nila. So, hearing this result, kitang-kita doon sa ating ethical issues, no, na ano nga ba ang pangunahing ethical violation ng study na to since ito ay naging controversial dahil doon sa mayroong ethical violation doon sa Monster Study? Actually, Kuya Sam, marami. Ito ang ilan sa mga pinakamatindi. Lack of informed consent. So, nung ginawa natin ang study na ito, ay wala silang alam na sila ay isang part ng experiment. Number 2 is psychological harm. Yung ibang bata na develop ng speech anxiety or speech-related anxiety habang buhay. So, nagkaroon sila ng, mas naging conscious sila sa kanilang pagsasalita. And number 3, targeting vulnerable groups. So, ang iba sa mga naging parte ng ating experiment ay naging ulila na at walang guardian na kayang mag-comfort sa kanila during this experiment. Number 4 is suppression of the study. So, hindi ito agad na-report dahil alam nilang unethical ang ginawa nila.
So, napaka-unethical talaga ng experiment na to at napaka-controversial. So, paano naman ang naging reaction ng publiko nung nilabas ang monster study na experiment? Actually guys, nung nilabas tong experiment na tayo, naging controversial talaga siya sa public. So, nung lumabas ang study na ito, early 2000s, nagkaroon ng public outrage. Noong 2001, naglabas ng public apology ang University of Iowa. At noong 2007 naman ay naging surviving participants ang mga nagsampa ng kaso laban sa estado ng Iowa. Nanalo sila at nakatanggap ng $925,000 settlement. Pero syempre, hindi nito mabubura ang trauma na dinanas nila. Ayan no, nalaman natin, maraming salamat Alex, no Miss Alex, nalaman natin ang naging epekto at paano naging unethical ang research, ang experiment na to rather sa base doon sa ating usapin at kwentuhan. And of course, sa ating mga kaklase dyan, sa ating chief instructor, yun po ang ating mga discussion kwentuhan. At maya-maya po ay babalik tayo para po sa isa pang kwentuhan. Welcome back mga ka-Psychmet. Ngayon ay kasama ko na ang ating mga dalawang panauhin ng ating special guest na kanina ay nalaman natin mula kay Ibrahim, Giancarlo, ang ano ba ang monster study, sino mga naging participant. At kay Miss Alex naman ay nalaman natin ano nga bang naging epekto, ano ang ethical, ano ang mga unethical na nangyari doon at paano siya naging controversial. Dahil dyan, no, napakagrabe ang mga pinagdaanan, nakita natin, no, base doon sa inyong kwentuhan, napakagrabe ng pinagdaanan ng mga participants, especially yung mga bata, no, doon sa study na yun. Kaya nga doon nasabi na monster study. So, para sa ating mga panghuling katanungan, no, ano ang pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan mula sa study na yun? Para sa akin, Kuya Sam, dapat palaging inuuna ang ethics bago ang scientific curiosity. Hindi porket na kaya mong gawin ang isang experiment, ay dapat mo nang itong gawin. So tama ka, Jolo, no? Ang monster study ang dahilan kung bakit meron tayong ethical guidelines sa research ngayon. Dapat laging may informed consent, protection sa vulnerable populations, at pag-iwas sa psychological harm. At dahil dyan, no, nagkaroon ng Institutional Review Boards or IRB na ngayon ay para siguraduhin ethical ang isang study bago ito isagawa. Ayan, maraming salamat kay na Ibrahim Giancarlo, kay Alexa Buscato sa pagbabahagi ng kanilang kwentuhan para mas malaman pa natin ang ibig sabihin ng master study. Yes, no, Kuya Sam. Maraming salamat sa pag-imbita na sa amin dito. Ngayon naman ay natuklasan natin kung gaano katindi ang epekto ng monster study sa ating society ngayon. So, tama yan, sinabi mo. So, ngayong araw, may natutunan naman tayo mula kay Kuya Sam, Yes. sa akin, at saka kay Miss Alex. Yes, tama yan sa ating mga kaklase. Sana ay huwag natin kalimutan ang ating mga pinag-usapan kanina at ito ay lalabas sa ating final exam at sana ay makasagot tayo. Bago tayo mamaalam sa ating episode ng Psych Kwentuhan, ay iniikayat po ang ating mga guest o panauhin na sabayan ako sa ating panghuling mensahe or salita. In 4, 3, 2, 1... Kita-kits ulit sa Psych Kwentuhan! Bye! Mami, pasa mo na kami. Thank you, ma'am. Thank you.